Nasa linya ng ating komunikasyon si Philippine Coast Guard Commandant Admiral George Orsabia. Sir, kumusta na po ang rescue operations ng Coast Guard dahil po sa lawak ng pinsala at baha sa Cagayan at Isabela ay pahirapan po ang pag-rescue. Bukod nga daw po sa mga binaha, may mga biktima pa rin ng landslide. Ano na po ang update sa kanila? Yes, Sir Rocky, magandang umaga po sa inyo at sa mga nakikinig sa inyong stasyon. Opo, yung Coast Guard po natin ay maaga pa po, madaling araw kanina, ay nag-resume na po sila ng search and rescue operation nila. At totoo po yung ni-report ninyo kanina doon sa bandang Alcala ng Cagayan, nakakuha sila ng other, over and above doon sa mga na-rescue nila mga tao, they were able to retrieve also 2 cadavers. So tuloy-tuloy yung mga efforts natin. Itong nagkakandak ng rescue operation doon sa Alcala ay augmentation na po galing sa Ilocos Norte. Kasi kulang po talaga yung puwersa ng Coast Guard doon nakabase sa northeastern Luzon or dyan sa Cagayan at saka Isabela. So we have to send additional PCG personnel at saka kagamitan, which we did even as early as 2 days ago, and the bulk of which was yesterday. At andun na po, tumutulong po, tuloy-tuloy po. Pero ang magandang balita, medyo nag-subside na po yung baha. Bumaba na po. So that's a good news. At karamihan po na yung kailangan i-rescue ay hindi na po nagpapa-rescue. Ang gusto lang po nila ay madalan sila ng pagkain. Kaya we are thinking now or planning how we can bring food to them via our air assets because we have 2 helicopters there. So yun na po yung pinaplan out namin at saka yung how to source also yung relief goods or yung food packs at saka drinking water na kailangan nila. And that's what we intend to do within the day po. Opo, sir, sinabi nyo nga na karamihan din sa ating mga kababayan na stranded, ayaw na rin pong sumama dun sa rescuers at gusto nilang manatili sa kanilang mga lugar. Pero ano pa rin po yung mga nagiging hamon ninyo para po ipatupad, katulad po ng pagdadala ng pagkain, katulad nga po ng sinabi ninyo na yun yung mga pangunahing pangangailangan. So nahihirapan pa rin po ba kayo na puntahan itong mga naipit pa rin sa kanilang mga bahay? Sa ngayon, hindi na po. Dahil maganda ng panahon, hindi na rin ganun kalakas yung current. Kaya kaya na po, kaya na rin ang floating assets natin, kaya-kaya na. Even our helicopters, kaya-kaya na rin po na i-transport yung whatever we need to transport doon sa mga nangangailangan ng, specifically pagkain at saka tubig talagang kailangan nila. Opo, sir, kami po ay sumusaludo sa Philippine Coast Guard sa inyong mga ginagawang pag-rescue sa ating mga kababayan na nangangailangan talaga ng tulong. Pero ano na lang po ang inyong mga paalala dun sa ating mga kababayan na talagang mayroong resistance na kailangan na talagang tulungan pero parang mas pinipili nilang manatili sa kanilang mga lugar. Pero sabi nyo nga, kailangan talaga ang pinakaunang tinitingnan dito yung kanilang kaligtasan. Yes, totoo yan. Kasi based assessment namin, kung sa tingin namin we have to evacuate them, they have to cooperate with us. Kung inaalala nila yung gamit nila, yung bahay nila, siguro usually from looting, probably they can leave one person who is strong enough to para magbantay ng bahay nila. But the rest should cooperate with us. Kailangan madala sila dun sa evacuation center kasi mas maasikaso sila doon at saka madaling ipabot sa kanila yung mga kailangan nila, lalo na pagkain. Opo, kasi sir, hindi natin masasabi yung mga pangyayari. Katulad niyang sinasabi niyo na medyo hindi na delikado yung mga lugar, pero hindi po natin masasabi yan. Parang ang hirap po na nandun pa rin sila, imbis na nasa evacuation center na nababantayan na hindi nyo agad na mapupuntahan sa panahon ng pangangailangan, lalo pagdating sa gabi. Ano po? Totoo po yun. Because we cannot be there 24/7. Kaya po yung first opportunity na madaanan namin sila, we have to take them in para naman masiguro natin na madala sila sa magandang lugar or safe na lugar kung saan maasikaso sila ng maayos ng gobyerno. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon, Philippine Coast Guard Commandant Admiral George Orsabia.
Thank you.